tayo. Parang malaman na yung pinakakain ako ng dalawa, no? Pero mainam na nagsimula tayo sa pagkalakay ng pampulitin ng kalagayan. Kasi delikadong mauwi lamang sa usapin ng ekonomiya, yung kalagayan ng mga nagawa, lalo na sa konteksto ng pagpapatukan ng climate change. No? Mainam na nailinaw kanina na hindi lang sa usapin ng ekonomiya sa katunayan. Usapin sa yung mga nagbabanggang interes, pangunahin interes ng mga dayuhang namumuhunan, mga kapitalista, at ng mga mamamayan, primarya ng mga manggagawa. Okay? So, ang nasa ito sa akin ngayong umaga ay ang kalagayan ng sahod ng mga manggagawa. Magpapartikular lang tayo sa bandang dulo ng patungkol sa sahod, ay sa tsa-tsa, epekto nito sa sahod. Okay? Susubukan lang natin sagutin yung mga simpleng katanungan patungkol sa sahod. Pero susuplayan natin ng mga datos dahil madalas ito naman yung ginagamit talaga sa ating halimbawa sa regional wage per time ang ipag-uusap. Madalas nating maririnig kung bakit mahirap daw magpatupad ng wage increase ay dahil sa kailangan angkop sa poverty threshold. Tama? Kung nakaangat ka lang kaunti, sapat na yun. Pero iba kasi yung ibig sabihin ng poverty threshold sa gobyerno, sa ibig sabihin nito sa manggagawa. Lalo-lalo na sa mga manggagawa nasa minimum ng sahod. Dahil ang ibig sabihin nun, bumaba ka lang ng kaunti sa poverty threshold, hindi ka nakakain ng 3 beses sa isang araw. Hindi tulad kung nakahanap ka talaga ay meron ka pang kaunting buffer kung tawagin para hindi ka tuluyan masatla sa kahirapan. Okay, so may apat lang naman na bahagi na susubukan natin talaga. So, sige, pinakauna muna, bakit mahalaga? Sa pinakasimpleng pagpapaliwanag lang sige, subayan ulit na agad natin ng datos, no? Dahil kalaksan po ng mga mamamayan natin ay sasahod na kaasa. Ayon sa PSA, 52.7% ng mga nagtatrabaho ay sasahod na kaasa. Ibig sabihin, lahat ng mga manggagawang kumikita ay 52.7% nun ay sasahod. Maging ang pamilya nila ay sasahod na kaasa. Okay? So, nagpas na lahati ng lahat ng populasyon ng Pilipinas sa sahod na kaasa. Kaya kung maliit ang sahod, ibig sabihin, kalakan din ay nandiyan. Okay? So, sige, yun na muna agad yung sagot natin sa pinakasimple ko ng bakit mahalaga. Simple, dahil kalakan ng mga Pilipino sa sahod na kaasa. Kaya kailangan nakabubuhay din. Okay? Pero, anong kalagayan sa kasalukuyan ng sahod? So dito, makikita natin lahat ng wage orders na naganap simula ng ipatupad ang wage nationalization. Okay? Kailan pa pinatupad ang wage nationalization? 1989. So ibig sabihin, mula 1989, nagkaroon ng 35 na pagkakataon ang gobyerno para magpatupad ng pagtataas ng komento sa sahod. Pero makikita natin dito na ang pinakamarami na pagpapatupad ng komento sa sahod ay sa Region 6 na ganap. 27 times sa loob ng 35 years. Ang pinakakaunti dito sa Caraga, 18. Pero wala na isa sa kanila ang nakatupad doon sa bawat taon. Ilang beses ba dapat sa isang taon? Isang beses lang, di ba? Wala na isa sa kanila na nakatupad kung sa mag-increase ka kada taon. O di, maraming sasabihin, lalo na kung mga nakarang taong pumasok tayo sa pandemya, na ginamit din ang dahilan para hindi mag-increase. Pero, hindi sapat na batayan. Dahil makikita rin natin mamaya na kahit sa mismong konstitusyon,
kanina pa rin natin pinag-uusapan yung konstitusyon. Dahil ang konstitusyon dapat mamamayan ang pangunahin. Interes ng mamamayan ang pangunahin sinusulong. Maski doon, makikita mo na sa pagbabalanse ng interes ng ekonomiya sa pagitan ng mga magagawa, ng mga mamamayan, ng mga ibaba, lalo na ng mga nagninegosyo, laging primarya ang usapin ng karapatan ng magagawa. Okay? So, makikita natin dito na maski yung gobyerno dapat nagpapatupad ng konstitusyon. Tingin ko karanasan din naman natin mga magagawa. Hindi sila sumusunod doon. Okay? Sige po. Okay. So ngayon, pasensya na, sabi sa inyo, maraming datos, pero pag naunawaan naman natin, mas sumisimple yung itsura ng kalagayan natin. Dito makikita natin kung magkano sa pinakaliwa yung kasalukuyang minimum na sahod. Sa kanan, yung tinatawag na poverty threshold ayon sa komputasyon ng gobyerno. Okay? So, kung titingnan natin, ang nakakaangat lang ng nakalawang sahod sa poverty threshold sa kasalukuyan ay ang NCR. At hindi pa nga ganun malaki yung diferensya. No? 270 pesos lamang ang diferensya ng poverty threshold sa karawang sahod ng mga magagawa sa NCR. Lahat ng iba